Yuyu, pwede bang huwag ka munang magpakasal? Lalong lumala ang depresyon ni Yuran. Pwede bang huwag ka munang magpakasal, ha? Nga, Yuyu. Si Yuran, palagi siyang umaasa kay Chengjing. Kaya dapat ko bang ibigay ang asawa ko sa kanya? Tay, Nay, tumayo na kayo. Huwag mong kalimutan, may utang ka kay Yuran na buhay. Namatay ang tatay niya para iligtas ka. Pero ibinigay ko na ang tatay ko, nanay ko, pati ang kuya ko, at pati ang kidney ko sa kanya. Hindi ka ba pwedeng maging mas matalino? Inatak na naman si Yuran ng depresyon niya. Hindi ka naman mamamatay kung ipagpaliban mo ang kasal. Hindi ako matalino? Yuyu, parang awa mo na, pakiusap ni nanay. Lahat kami nagmamakaawa na sayo. Ano pa ba ang gusto mo? Umalis ka. Tito, tita. Kuya Kengjing, sabihin mo sa kanila, hindi kinansela ang kasal natin. Di ba? Jayu. Patawad. Ngayon, ang sakit ni Yuran. Talagang malala. Ipagpaliban na lang natin ang kasal natin. Hindi ako pumapayag. Ayokong kanselahin ang kasal. Hindi ako pumapayag. Tito, tita. Sabi ng ospital, inapoy na naman si Yuran. Kailangan nating pumunta doon kaagad. Kung gayon, bilisan na natin. Bilisan na natin. Kuya Kengjing, Pakakasalan kita. Bibigyan kita ng kasal. Isang biolin lang naman yan. Anong masama kung ibigay mo sa kapatid mo? Isang kwarto lang naman yan. Anong masama kung ibigay mo kay Yuran? Isang slot lang naman yan. Para sa internship sa kumpanya. Magkakatino ka naman. Ibigay mo kay Yuran. Sa huli, hahanapan. Kita ng mas maganda. ang bango. Jeyu, compatible kayo ni Yuran. Kung papayag ka lang, na idonate ang kidney mo sa kanya, mabubuhay siya. Ayoko. Tingnan mo. Namatay ang tatay niya para iligas ka. Anong masama kung magdonate ka ng isang kidney? Isang kidney. Hindi ka naman mamamatay. Di ba? Kung papayag lang ako, mababayaran ko ang utang na loob sa pagliligtas ng tatay niya? Hindi niyo na ako pipilitin na gumawa ng kahit ano. Pumayag na ako. Song Kengjing. Pati ba ikaw, panig na rin kay Shen Yuran? Ako ba ang nagkamali? Kuya Kengjing, anong ginagawa mo rito? Jayu. Gising ka na. Bumalik ako para kumuha ng gamit. Bakit mo kukunin ang wedding gown? Ang kapatid mo. Inggit siya na ikaw ang makakapagsuot ng wedding gown. Gusto rin niyang subukan. Hayaan mo na lang siyang subukan. Song Kengjing, sino ba talaga ang fiyank mo? Shen Jayu. May depression ang kapatid mo. Hindi mo ba siya kayang intindihin? Pwede ba, huwag ka nang magulo? Song Kengjing, ngayon, ako at si Shen Yuran. Pumili ka na. Patawad. Mga kaibigan at kamag-anak, pansamantalang kinansela ang kasal ni Shen Jiayu. Ang bagong petsa ay i-anunsyo pa. Paumanhin sa abala. Saj, nakuha ko. Bakit kinansela? Anong nangyayari? Bakit kinansela? Ek, tingnan mo ang wedding gown mo. Maganda ba sa akin? Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Song Kengjing, tapos na tayo. Yiyu, huwag kang ganyan, please. Alam mo, doktor ako. Ang kapatid mo ay may depression pa. Hindi ko kayang tingnan ang isang pasyente na hindi tulungan. Hindi ko siya kapatid. Alam mo yan. Tingin mo ba tanga ako? Yiyu, Ang daming pasyente na hindi mo tinutulungan. Pero siya lang ang sinasamahan mo. Yiyu, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Please, ikakasal na tayo agad. Pakakasalan kita, sigurado ako. Bibigyan kita ng pamilya, sigurado ako.
Bakit mo inaagaw si Kuya Chengjing sa akin? Bakit? Hindi ko ginawa. Ikaw yan. Ikaw ang umaagaw kay Kuya Chengjing sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo na si Kuya Chengjing sa akin. Kung wala siya, mamamatay ako. Kung gayon, mamatay ka na. Yuran, Bakit pa kita ipinanganak na anak na? Walang awa. Yuran. Yuran, Shen Jiayu, kailan ka pa naging ganito kalamig at walang puso? Wala akong awa? Wala akong puso? Nakalimutan niyo na ba? Kayo ang nangako sa akin na hindi niyo na ako pipilitin, na ibigay ang kahit ano sa kanya. Lumayas ka. Mula ngayon, wala ka ng anak sa pamilyang Shen. Umalis ka. Lumabas ka. Maligayang kaarawan sa iyo. Yuyu, maligayang kaarawan. Yu, huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, palagi akong nasa tabi mo. Salamat. Song Kengjing, bakit pa ako naniwala sa iyo? bakit hindi ka pa namamatay? Kapag namatay ka, magiging akin na si Kuya Chengjing. Kuya Chengjing, huwag mong sisihin si ate. Galit lang siya sa atin. Ek, pasensya na. Inatake na naman ako ng sakit ko. Nagsalita na naman ako ng hindi dapat sa'yo. Hindi ko sinasadya. Talagang pasensya na. May sakit ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Yu, dahil humingi na ng tawad si Yuran. Tingnan mo, Umalis ka. Tara na. Yu. Huwag ka nang malungkot. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng tunay na ama ni Yuran. Kaya kami ay kasama niya. Kaya, kasama ka rin niya? Ako, Dahil noong araw na iyon, nakapili ka na, alis ako kaagad, sa bahayang kasal natin. Tara na. Sig. alam mo ba kung ano ang huling sinabi ng tunay na ama ni Shen Yuran? Sinabi ng ama niya, sana pagkatapos niyang mamatay, ang pamilyang Shen ay unahin ang kanyang anak. Anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang gumamit ng ganyang paraan para magpapansin. Hindi mo na ba iniisip ang sarili mong katawan? Sa tingin mo nagpapanggap lang ako? Para kay Song Chengjing? Hindi ba? Alam mong si Yuran, hindi mabubuhay nang wala si Song Chengjing, at ginagawa mo pa rin ito. Ibigay mo si Song Chengjing kay Yuran, at kalimutan na natin ito. Shen yan. Ako ang tunay mong kapatid. Ako, Namatay ang ama ni Shen Yuran. Alam ng lahat na nagpaplano siya para sa kanyang anak. Pero, paano naman ang pamilya ko? Alam mo na ang lahat. Noong 15 taong gulang ako, si Yuran ay dinala sa pamilyang Shen at pinalitan ang apelyido niya sa Shen. Mula noon, pinapagawa niyo sa akin na ibigay ang lahat sa kanya. Hindi ba? Hindi ba titigil lang kayo kung mamatay ako? Ano ang pinagsasabi mo? Ako lang. Umalis ka. Ma, sabihin mo, sa kasal namin ni Kuya Chengjing, pupunta ba si ate? 8. Hindi lang ako makapaniwala.
Gusto ko ng kasal. Pagkatapos ng kasal, ibabalik ko na si Kuya Chengjing sa'yo. Okay ba? Yu, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isang kasal lang yan na walang saysay. Toro, sabi ng psikologist niya, baka ito ang dahilan ng sakit niya. Kapag napagbigyan siya, baka gumaling na siya. Ang kapal ng mukha mo. Inimbitahan mo pa ako? Shen Yuran, wala ka na bang hiya? Ikaw ang ate, magpahaya ka naman. May sakit si Yuran. Isang kasal lang yan. Pagkatapos, si Chengjing na lang ang mag-aasikaso ng kasal ninyo, di ba? Ma, Bakit ka ba kampi sa kanya? Ako, 8. Huwag mong sisihin si Mama. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat nagkasakit. Song Kengjing, kung ikakasal ka sa kanya, tapos na tayo. Ma, Kuya Chengjing, hindi ko naman talaga gustong agawin si ate. Maintindihan niya yan. okay lang, Yuran. Talagang pagagalingin ka namin. Sa lahat ng ating mga kaibigan at kamag-anak, bukas, alas 12 ng tanghali, sa Shenghua Hotel, malugod kayong inaanyayahan na dumalo sa kasal ni Yuran at Chengjing. Anong ginagawa mo? 8. Nakita mo ba ang wedding photo namin? Ni Kuya Chengjing. Maganda, di ba? Walang hiya. 8. Bukas, ikakasal na ako. Kay Kuya Chengjing. Sa edad na 15, hindi mo naprotektahan ang pamilya mo. Sa edad na 26, hindi mo naprotektahan ang asawa mo. Isa ka lang talunan. Ang lahat ng sayo ay magiging akin. Isa kang bigo. Hindi ka dapat nabubuhay. Dapat kang mamatay. Song Kengjing, maligayang kasal sa'yo. Papa, Mama, Kuya, kung malalaman ninyo na dahil sa ampon ng pamilyang Shen na masama ang ugali, pinilit ninyong mamatay ang sarili ninyong anak, ang sarili ninyong kapatid, ano kaya ang pakiramdam? Song Kengjing, salamat sa pagmamahal mo noon. Pero ang pagmamahal na ibinigay mo, hindi ko na kayang tanggapin. Kung may susunod na buhay, ayoko nang makita ka pa. Paalam. Paalam. Dali. Dali. Dr. Sung, yung pasyenteng tumalon, maluba ang kalagayan. Ikaw ang pinakamagaling, na siruhano sa buong ospital. Tara na. Kuya Chengjing, hindi ka aalis. Yuran. Doktor ako. Kuya Chengjing, umalis ka na. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Patawad. Sige. Hindi ako alis. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ayos ka lang ba? Kuya Chengjing, takot na takot ako. Takot akong mawala ka. Say. Hindi ako alis. Pero huwag mong saktan ang sarili mo.
Quingy, Elsan, may tumalon sa ospital namin. Maluba ang kalagayan. Pumunta ka rito para tumulong sa operasyon. Dr. Sung, sana hindi ka magsisi. Limang taon akong nawala. Shenjie. Ganito ang buhay na pinagdaanan mo. Yuyu, Song Kengjing, maligayang kasal sa iyo. Alis na ako. anong nangyari, Zingzi? Tapos na ang operasyon. Nabigo. Paano nangyari? Mahina ang kagustuhan ng pasyente na mabuhay. At nalampasan din ang pinakamainam na oras para sa pagsagip. Ako, Kuya Chengjing. Magsisimula na ang kasal. may iba pa akong gagawin. Ibaba ko na. Hello, mahal mo ba si Shenjie? Mabuti. Kung gayon, huwag kang magsisi. Halika, palakpakan natin ang dalawang bagong kasal ngayon. Kuya Chengjing. Sa wakas, ikakasal na ako sa'yo. Hello? Kayo po ba ang pamilya ni Shenjie? Pumunta po kayo agad sa ospital para kunin ang bangkay. Anong nangyari? Ospital. Pinapakuha sa atin ang bangkay ni Jiayue. Bakit naman siya mamamatay ng ganoon na lang? Sa tingin ko, ginagamit niya lang ang paraang ito para sirain ang kasal ni Yuran. Gawa-gawa niya na naman yan. Hello, kayo po ba ang pamilya ni Shenjie? Abiso mula sa ospital. Hindi. Mangyaring magpalitan ng singsing ang bagong kasal. Yoran. Hindi ba't peke lang ang kasal na ito? Kuya Chengjing. Tapusin na lang natin ang seremonya. Sige na. Ang pinakamalaking pangarap ko ay maging nobya mo. Shen Jiayu. Ano ngayon kung ikaw ang anak ng pamilyang Shen? Mula ngayon, lahat ng sayo ay magiging akin. Magkano ang singil ng ospital ninyo? Ayos naman ang anak ko. Saan nanggaling ang bayad sa morgue? Anong bayad sa morgue? Ikaw ba ang ama ni Shen Jiayue? Patay na nga ang anak niyo, nanggugulo pa kayo. Ang ospital namin, ilang beses nang tumawag, pero walang sumasagot. Ano? Gusto niyo bang itapon na lang namin siya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ka ba naniniwala na irereklamo kita? Magreklamo ka kung gusto mo. Hindi pa ako nakakakita ng mga magulang na tulad niyo. 3 araw nang patay ang anak niyo. Pero wala kayong pakialam. Sino ang sinasabi mong patay? Ang nobya mo. Dr. Song. 3 araw nang patay ang nobya mo. Pero araw-araw kang kasama ng babaeng yan. Nakalimutan mo na kung sino ang nobya mo. Nakakadiri. Tian Siang, anong nangyayari dito? Anong pinagsasabi mo? Ayos lang ang ate ko. Paano mamamatay siya? Tara, tingnan natin. Kung nagsisinungaling ako. Magandang araw. Sino po si Ginang Shen Yuran? Ano po iyon? Sumama po kayo sa amin. Makipagtulungan to kayo sa aming investigasyon. Batay sa suicide note ng namatay, pinaghihinalaan namin si Shen Jiayu na inudyukan siyang magpakamatay. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Ano ang kinalaman ko dyan? Kuya Chengjing. Natatakot ako. Ang girlfriend ko ay buhay na buhay. Ano ang pinagsasabi ninyo? Nagkamali ba kayo? Ayos lang si Yuyu. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Ang suwail na anak na ito, magaling umarte. Sabihin mo, kayo ba ang binayaran niya para gawin ito? Kalokohan. Bago tumalon si Shen Jiayu, nag-iwan siya ng 3 suicide note. Pinaghihinalaan kung may nagudyok sa kanya na tumalon at magpakamatay. Suicide note. 15 taong gulang. Hindi mo maprotektahan ang iyong pamilya.
26 na taong gulang. Hindi mo maprotektahan ang iyong asawa. Isa ka lang talunan. Dapat kang mamatay. Ikaw, Yuran, paano mo nagawa iyan? Makipag-usap sa ate mo ng ganyan. Ma, hindi ko po. Alam ko na. Si Action Jay yan. Inggit siya sa akin. Dahil ikakasal na ako kay Kuya Chengjing. Kaya niya ako sinisiraan. Mama, Papa. Kuya Chengjing, maniwala kayo sa akin. kung paninira ba yan o hindi, malalaman natin kapag sumama ka sa amin. Shen Jaeyu, namatay ka na nga. Pero gusto mo pa akong hilahin sa impyerno. Tara na. Ma, Ma, Tita, Pa, bakit ako na lang lagi ang kailangang magparaya sa kanya? Kailangan ko pang maging masunurin. Shen yan, naalala mo pa ba kung sino ang tunay mong kapatid? Kung pumayag lang ako. At nabayaran ang utang na loob sa pagliligtas sa tatay niya. Hindi niyo na ako pipilitin. Nagawin ng kahit ano? Ma, ako ang tunay mong anak. Yuyu, nagkamali ako. bumangon ka na. Bumangon ka, papakasalan kita, okay? Bakit kayo nagpapanggap na nagmamalasakit ngayon? Kung hindi ka lang tumanggi sa operasyon at naantala ang pinakamainam na oras ng paggamot, hindi rin mamamatay si Miss Shen. Dr. Song, may tumalon, malubha ang kalagayan. Ako. Ako ang nagkamali. Nung buhay pa siya, hindi ninyo sa pinahalagahan. Gayong patay na siya, isa-isa kayong nagmamahal sa kanya, ano? Nasa presinto pa si Yuran. Alalahanin mong sunduin siya. Nawalan na tayo, ang isang anak. Hindi na tayo pwedeng mawalan pa ng isa. Sige, naiintindihan ko. Tsingshi, dalhin mo ako palayo. Sage. Yi. Kahit hindi ka mahalin ng iba, dapat mahalin mo ang sarili mo. Mag-umpisa ulit tayo, okay? Makakapag-umpisa pa ba ulit? Sasamahan kita palagi. Eight. Patawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat nagkasakit. Hindi ko rin dapat sinabi sa'yo ang mga yon. Patawad. 8. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Patawad. Tatay. Nanay. Kuya. May sakit ako. Patawarin niyo ako. Ma. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Para mapatawad niyo ako. Kailangan ko pa bang mamatay? Para lang mangyari yon? Ek. Sasama na ako sa'yo. Yuran. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kuya Chengjing, Yuran, wala na ang ate mo. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Ma. Simula ngayon, ako na ang ate. Ako na ang magiging kasama niyo sa halip na siya. Yuran, Ma, Huwag mo nang saktan pa ang nanay mo. Nawala na si Jiayu sa atin. Si Yuan na lang ang natitira. Pa, kuya. Sasama ako sa inyo. Isang pagganap lang. At mapapatawad na nila ako. Shen Jaeyu. Kahit mamatay ka pa, ano ngayon? Ang dali lang pala nilang magpatawad. Sayang lang ang pagkamatay ko. Tara na. MM. Kinakabahan ka ba? Excited ka ba? Konti lang.
Sa edad na 15, hindi mo naprotektahan ang pamilya mo. Sa edad na 26, hindi mo naprotektahan ang asawa mo. Ang lahat ng sayo ay akin. Tsingshi. Kailangan na nating bumalik Bumalik para saan? para bawiin ang lahat ng sa akin. Say. Jiayu, Nagkamali ka ng tao. Matagal nang patay si Shen Jiayu. Nakalimutan mo na ba? Patay na si Shen Jie. Nang pumunta ka para samahan si Shen Yuran. Nawalan siya. Ang pinakamagandang oras para miligtas. Patay na siya. kung gayon, sino siya? Siya ang aking nobya. Wala kang kinalaman sa kanya. Tsingshi. Tara na. Suriin ang operasyon 6 na buwan na ang nakalipas. Pinaghihinalaan kong hindi patay sa Shen Jiayu. Alis na lang ba tayo ng ganito? Hindi ba natin siya susuntukin ng 2 beses? Babalik siya para hanapin ako. Maghihintay lang tayo. Saije, susundin ko ang gusto mo. Saan tayo pupunta na yon? Uwi. Nagsisimula pa lang ang lahat. Sana, hindi niyo ako bigin. Jiang Qingxi. Hindi dapat inaagaw ang asawa ng kaibigan. Anong pinagsasasabi mo? Ayos ka lang ba? Matagal na tayong hindi magkaibigan. Mula nang saktan mo si Jiayu, sa sandaling iyon. At saka, asawa mo ba siya? Jinongsong, ang huling pagmamahal ay walang halaga. Yu. Huwag kang sumama sa kanya. Naintindihan ko na ang naramdaman mo noon. Jinongsong, hindi tayo magkakilala. Tsingshi, tara na. Yu. May sakit ka. Hindi pa gumagaling ang buto ko mula sa pinsala. Halika. Dadalhin kita para magpa-check up. Gagalingin kita, sigurado ako. Jinongsong, ganito ka rin ba kabait? Sa ibang pasyente? At kailangan mo pang personal na dalhin para magpa-check up? Yu. Ako. Jinongsong, baka naman may natitira ka pang pagmamahal. Para kay Shen Jiayu? Sayang. Sayang. Yu. Binibining Shen. Buhay ka pa pala. Dr. Song. Engaged ka na kay Shen Yuran. Huwag mo nang galuhin si Binibining Shen. Kang hindi. Sobrang kapal ng mukha mo. Bati na lang. Binibining Shen, samahan kita para magpa-check up. Shen Jiayu. Buhay ka pa pala. 8. Kahit bumalik ka na. Pero, pakakasalan ko na si Kuya Chengjing. Bati na lang. Binalaan kita. Lumayo ka sa kanya. Huwag mong gamitin ang pagpapagamot. Para akitin siya. Ako lang ang nasa puso niya. Isang basura na ayaw ko.
Ikaw lang ang nagpapahalaga. Kung gayon, tingnan natin. Kung sino ang mas mahalaga, ikaw o ako. Ayos ka lang ba? 8. Sobrang saya ko na bumalik ka. Hindi ko naman sinasadya na agawin si Kuya Chengjing sa'yo. Kung galit ka, sa akin ka magalit. Kuya Chengjing, huwag mong sisihin si ate. Nagalit lang siya dahil nalaman niyang magpapakasal tayo. Jiayu. Jiayu. Ayos ka lang ba? Bulag ka na nga, bingi pa. Tingnan mo. Ito ang tunay na sampal ko. Kuya Chengjing, Ayos ka lang ba? Halika, dadalhin kita sa ospital. Hindi ba gumaling na siya? bakit bumalik na naman ang sakit niya? Bumalik na si Jiayu. Ano? Pa. Ma. Kuya. Bumalik na si ate. Nakita ko mismo. Walang hiya. Alam kong naggapanggap lang siya. Dahil bumalik na si ate. Dapat pa ring pakasalan ni Kuya Chengjing si ate. Handa akong ibalik si Kuya kay ate. Yoran, Ma, sobrang sakit lang ng nararamdaman ko. Sa tuwing naiisip ko si Kuya Chengjing. Kung iba ang pakakasalan mo, labis akong malulungkot. Kuya Chengjing, handa akong ibalik ka kay ate. Handa ako. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Pakakasalan kita. Ang pagpapagaling sa sakit mo, ang pinakamahalaga. Dr. Chen, alam mo ang gagawin. Hindi ako magkukulang sa pera. Miss Shen, ako, Ang sakit ko. Dapat itong maging kasing grabe ng maaari. Naalala mo ba? Ang pera sa card na ito ay sapat para sa 6 na buwang paggamot ng anak mo. Kung kulang, bibigyan pa kita. salamat, Miss Shen. Shen Jaeyu. Kahit bumalik ka, matutupad pa rin ang gusto ko. Jiayu, Umupo ka. Yuyu. Ate, bumalik ka na. Ngayon, si mama mismo ang nagluto. Lahat ng paborito mo. Sinabi sa akin ng mga tao sa ospital. Nagkamali sila sa bangkay. At ang pangalan mo ang nailagay. Mayong nakabalik ka na. Maging maayos na tayong lahat bilang pamilya. Jiayu. Si Song Chengjing, magpapakasal na kay Shen Yuran. Alam ko na. Magpakasal na kayo. Yuyu, malala ang sakit ni Yuran. Ikaw ang 8, kaya intindihin mo na lang siya. Me. Daddy, Nong. Hiningi ninyo ang isa kong bato. Ganyan din ang sinabi ninyo. Ang peke ninyo talaga. Ikaw. Pa, huwag po kayong magalit. Dapat lang po akong saktan ni ate. Hindi ko po dapat sinaktan. Bihira ka lang umuwi. Kaya huwag ka nang makipag-away. Sa pamilya. Maghapunan tayong lahat bilang isang pamilya. Hindi ba? Hindi ko kayo pamilya. Kung gusto ninyong maglaro ng masayang pamilya, huwag ninyo akong hanapin. Wala akong pakialam. Baka nakalimutan mo na. Matagal nang, walang anak na babae ang pamilyang Shen na ako. Ikaw. Umalis ka na. Shen Jiayu. Huwag kang malungkot. Nandito pa ako para sa'yo. Salamat. Pagod na ako. Yakapin mo ako.
Ma, pa, kuya. Naniniwala ako. Tatanggapin din tayo ni ate. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Ito ang... Kasal nila. Pupunta ka ba? Nahanap na ba ang lahat ng impormasyong kailangan ko? Nahanap na. Kung gayon, pupunta ako. Para bigyan sila ng malaking regalo. Pa, nakikita mo ba? Ikakasal na ako. Pa, sulit ang pagkamatay mo. Halika, palakpakan natin ng dalawang ikakasal ngayon. Yuran, papakasalan mo ba ako? Opo. Kuya Chengjing. Sa wakas, ikinasal na ako sa'yo. Hindi ito pagpapanggap, totoo ito. Jiayu, Hindi ba siya patay na? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Hindi pala siya patay. Hindi ba? Hindi ba siya patay na? Bakit siya nandito? dumating ka. Hindi patay ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Bumalik siya. Magiging maganda ito. Ek, napakasaya ko. Na dumating ka. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin? Yuyu, maliban sa kasal na ito, ano man ang gusto mo, babayaran ka ni Mama. Hindi na tayo mag-aaway ngayon, okay? Talaga? Talaga. Masaya kaming lahat. Na bumalik ka. Kung gayon, simulang gayon. Ikakasal na siya. Wala na siyang anak na babae sa pamilyang Shen. Ano sa tingin mo? Ek, Wala akong kapatid na tulad mo. Ang pamilyang Shen. Mula simula hanggang ngayon ay mayroon lamang isang anak na babae. At iyon ay ako, Shen Jieyu. ikaw. Ay ampon lamang. Ek, patawad. Papa. Mama. Kung ito ang paraan para bumalik si ate, handa akong gawin. Tingnan mo si Yuran. Napakabait. Para sa'yo, handa siyang gawin ang lahat. Bakit ka ba ganyan? Hindi marunong umintindi. Ha? Nga, Yuyu, bakit kailangan pa itong mangyari? May kasabihan, kung ang isang pamilya ay nagsimulang magkagulo, ibig sabihin ang taong inaapi ay ayaw nang magpaapi. Napakawalang hiya mo. Ako ang walang hiya? Pinilit ninyo akong ipaubaya ang aking kwarto, ang aking mga regalo, ang aking bato, pati na ang aking nobyo. Ibinigay ko sa kanya. Bakit hindi ninyo naisip na kayo ang walang hiya? Shen Yuran, ako ang nagligtas ng buhay mo. Bakit hindi ka marunong magpasalamat? 8. Nagpapasalamat ako sa'yo. Pero pagdating sa pag-ibig, hindi ko kayang magparaya. Seth. Ngayon, dumating ako na may dalang malaking regalo para sa bagong kasal. Kahit ikaw pa ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Ano ngayon? Ang lahat ng sayo ay akin. Ek, tingnan mo, kasama ko si Kuya Chengjing. Akin na ang piano. Nag-intern na ako sa pamilyang Shen. Ate, nakahanap ka na ba ng trabaho? May sakit ako. Shen Jiayu, akin na ang bato mo. Depressed ako. Kapag umalis ako, si Kuya Chengjing. Inagaw ko ang bigas. Ek, tingnan mo, suot ko ang wedding gown mo. Maganda ba? Ek, ginawa ko ba ang lahat ng ito? Para saktan ka? Hindi ko alam. May sakit ako. Yuran, ang dami mo palang ginawa. Kuya Chengjing. Alam mong kapag inatake ako, hindi ko makontrol ang sarili ko. Ek, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Talaga? Totoo yan. Totoo. Maniniwala ka sa akin.
Anong klaseng plastic bag ka? Ang galing mong magpanggap. Ako. Dr. Chen. Alam mo ang gagawin. Hindi ako magkukulang sa pera. Miss Shen, ako, Ang sakit ko. Kasing grabe ng gusto mo. Naaalala mo ba? Ang pera sa card na ito. Sapat na para sa 6 na buwang paggamot ng anak mo. Kung kulang, bibigyan pa kita. salamat, Miss Shen. TSK. Itong si Shen Yuran. Binibili pa ang doktor. Para lang agawin ang lalaki. Gagawin ang lahat. Niloloko ang lahat na may sakit siya. Kang ako si Miss Shen. Matagal na akong pinatay. Ang sariling magulang, kapatid. Pati ang fianc, niloko niya. Wala kang sakit. Nagpapanggap ka lang. May sakit talaga ako. Nagpapanggap ka lang na may sakit. Para sa'yo, pinakiusapan namin si Yuyuy na huwag magpakasal. Para mawalan siya ng pag-asa at tumalon. Ikaw. Ikaw na walang utang na loob. Kuya Chengjing, Kaya pala, hindi mo ako pinayagang magpa-opera para lang mamatay si Jiayue? hindi ganoon. Hindi ko alam na si ate pala ang tumalon. Ang ganda ng pagtrato namin sa'yo. Paano mo nagawa yan? Mabuti. O awa lang. Kayo, bilang mga magulang, hindi kayo naniniwala sa sarili ninyong anak. Ikaw, bilang kuya, hindi mo mahal ang sarili mong kapatid. At ikaw, bilang kasintahan, pabago-bago ang isip. Ako ba ang pumilit sa inyo? Shen Yuran. Naaalala ko. Para sa akin. Ibinigay mo sa akin ang kwarto ni Shen Jiayu. Si tatay para sa akin. Ang kalahati ng shares ng kumpanya ay ibinigay sa akin. Si nanay naman. Hindi nag-atubiling ibigay ang kidney ng sarili niyang anak. Sa akin. Tungkol naman sa'yo. Ikaw mismo ang nagbigay ng sarili mo. Ikaw. Huwag ka nang magsalita. Kapag umiyak ako at nagkunwaring mahina, nagigising ang protective instinct mo. Paulit-ulit mong iniiwan si Shen Jiayu para sa akin. Habang iniiwan mo si Shen Jiayu. Habang niyayakap mo ako. Bakit hindi ko naman nakita na nalungkot ka? At ikaw, Shen Jiayu. Ayaw na ayaw ko sa iyong mayabang na pag-ugali. Ang mga damit na ayaw mo, sa akin mo ibinibigay. Ang mga pagkain na ayaw mo, sa akin mo ibinibigay. Aso mo ba ako? Ganoon ang tingin mo, di ba? Ang tatay ko ay driver lang ng pamilyang Shen. Pero kinamumuhian kita. Diyos ko. Nagkamali ako. Jiayu, atawarin mo ako. Hindi alam ni Mama na napakaraming nangyari. Mahal ko, patawarin mo ako. Kapatid. Patawarin mo ako. Si Shen Jiahui ay patay na. Simula nang tumalon siya. Matagal nang walang anak na tulad ko ang pamilyang Shen. Ikaw ba si Shen Yuran? Sumama ka sa amin. Bakit naman? Tungkol sa pagkamatay ng iyong ama, mayroon kaming sapat na ebidensya. Ikaw ang kumutol sa brake line. Tay, Kapag namatay si Shen Jiayu, mapapalitan ko siya para maging isang dalaga. Kapag namatay kayong lahat, maaampon ako ng pamilyang Shen. Nababaliw ka na ba? At magiging lehitimong dalaga ng pamilyang Shen. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Ito ang kanyang tunay na ama. Bakit siya ganun? Ang sama niya. Yiyuran. Hindi ko akalain na ganoon kakasama. Hindi lang. Ang gusto mong patayin ang iyong ama. Gusto mo ring patayin si Jiayu. Peke ang mga ito. Sumama ka sa amin. Ang pamilyang Shen ay walang anak na kasing sama mo. Mula ngayon, utol na ang ating relasyon. Ma, inalagaan mo ako ng 10 taon. Paano ka naging ganoon kalupit? Kayo, Umalis ka. Shen Jiayu, mamatay ka na.
Ganoon mo ba siya kamahal? Mahal ko siya. Mahal ko siya mula pa noon. Inaamin ko. Naantig ako ng iyong kahinaan. Pero palagi ko siyang minamahal. Hiyo. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Hindi kita patatawarin. Pero pinapalaya na kita. Nasyahan ka ba na yon? Sobra. Maari na akong magpaalam sa nakaraan. Salamat sa pagod mo. Sa wakas, natapos na ang paglalakbay na ito. Hiyo. Mula ngayon, sasamahan ka ng gabi tuwing ito. Hindi ka na mag-isa. Hiyo. Tingnan mo ang manikang ito. Katulad ng yuyo namin. Ang cute. Yuyu. Patawarin mo ako. Shen yan. Matatanda na tayo. Dapat nating panagutan ang ating mga ginawa. Ang kwarto mo, nalinis ko na. Bumalik na sa dati. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo. Hindi ako karapat-dapat maging kuya mo. Matagal na akong hindi mo kapatid. Yuyu, bumalik ka na dito. Naayos ko na ang kwarto. Nga, Yuyu, dati kasi, kasalanan lahat ni Papa at Mama. Hindi ka namin dapat ginanon. Mula ngayon, magiging mabuti na kami sa'yo. Ang Yuyu namin ay isang munting prinsesa. Kahit na gusto mo, ang mabituin sa langit, kukunin yan ni Papa para sa'yo. Hindi ba? Huwag ka nang umiyak, Yuyu. Yuyu. Ito ang violin na regalo ni Mama sa'yo. Gusto mo ba? Yuyu. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Huli na. Matagal ko nang hinihintay ang paghingi niyo ng tawad. Ngayon, wala na itong halaga. Ang pamilyang Shen. Wala nang anak na tulad ko. Yuyu. Huwag niyo akong pilitin na mas kamuhian kayo. Yuyu. Ew. Yeyue, patawarin mo ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam kong nagkamali ako. Song Kengjing. Dati, mahal na mahal kita. Ngunit ang pagmamahal na ito, matapos mo akong iwan ng paulit-ulit, ay naubos na. Hindi ako karapat-dapat. Palagi mong sinasabi na wala kayong relasyon ni Shen Yuran. Pero, hindi lang pisikal na pagtataksil, ang tinatawag na pagtataksil. Pinalaya na kita, at pinalaya ko na rin ang sarili ko. Ang pagmamahal na gusto ko ay ang maging eksepsyon, ang maging paborito, ang maging natatangi. Miss Shen, matagal na kitang hinihintay. Bakit? Ayaw mo pa rin ba? Siyempre, gusto ko. Basta ikaw, gaano man katagal. Ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Sabihin mo, bakit mo ako hinahanap? Alam mo ba? Ayaw na ayaw ko sa ganyan mong mayabang na itsura. Mayabang. Napakaganda. Lahat ng mata ay nasa iyo lang. Ito ang dahilan kung bakit ka gumagawa ng masama. Shanjayayu. Ang inggit ko sa'yo. Talaga? Ang tatay ko ay driver ng pamilyang Shen. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Ikaw lang ang gustong makipaglaro sa akin. Binibigyan mo ako ng lumang damit, lumang sapatos, lumang laruan.
Para akong pinagbibigyan. Alam mo ba? Lahat yon ay bago. Ayaw lang saktan ng nanay ko ang damdamin mo. Kaya niya nasabi yon. Patawad. Nagkamali ako. Yee. Kumusta ang performance ko kamakailan? Ayos lang. Kailan ako magiging official? Tingnan natin ang performance mo. Kailangan mo akong bigyan ng deadline. Baliw. Hindi ito ang lugar para pag-usapan yan. Paglabas mo, magpakabuti ka. Huwag kang lilingon. Tay. Nay. Kuya. Nandito na ako. Anong ginagawa mo rito? Ako. Alam kong nagkamali ako. Babayaran ko kayo ng maayos. Umalis ka. Wala na kaming anak na tulad mo. Umalis ka na. Umalis ka. Ma. Ako ang paborito mong si Yuran. Mamamatay tao. Ibalik mo ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Hahanapin ko ang anak ko. Asawa ko. Huwag ka nang magpakita rito. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Kuya. Ma. Patawad. Jay. Nakita na natin ang isa't isa. Naong nakabukas pa ang mga shores natin. Nakita na rin natin ang isa't isa. Sa pinakamahirap na sitwasyon, umaasa ako na makikita natin ang isa't isa na tumatanda. Maganda pa rin ba ako kapag matanda na ako? Hindi mahalaga kung maganda o hindi. Jay, papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ako. Gising ka na? Nanaginip ako. Anong panaginip? Sa panaginip. Sa simula, hindi kita gusto. Minahal ko si Song Kengjing. Pero paulit-ulit niya akong iniwan. Napanaginipan ko. Ang aking mga magulang at kapatid na iniwan ako para sa isang ampon. Huwag kang matakot. Nandito ako. Palagi akong nandito. Tsingshi, tara na. Tsingshi. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Isang hindi pamilyar na tao lang. Teka. Paano ako nasugatan? Ang tanga mo kasi. Tumatawid sa kalsada. Hindi tumitingin sa daan. Nabangga ka ng kotse. Ikaw ang tanga. Bumalik na tayo sa kwarto. Sage. Kuya. Bakit kayo nandito? Binibisita ka namin. Ayos lang ako. Inaalagaan ako ni Wingshi dito. Aksidente lang sa kotse, ano ba? Anong kinakatakot nyo? Yuyu. Balatan ko kayo ng mansanas.